mga igsoon, kung naman week 4 naman ni siya, kaya di balik-balik naman to nga kining morning revival ang base ani reference led sa 2 Timothy. Right. Kaya ang 2 Timothy nag-isip na siya sa inoculation, pagbakuna. Aron dili yun nga mapadayon ang pagkadaot sa iglesia. So kung atong tanawon ang title, taas kayo. Pero kining title mga igsoon, raised from the dead. So asa man nila nagikuha mga igsoon nga kuan kay kini tanan na amang gina reference sa Bible. Ang kining Christ nullifying death and bringing life and incorruption to light, gikan ni siya sa atong gi-pray dinina sa 2 Timothy 1:10. So ato man yung gibasaan po kanina. So ato naman tong naibaluan. Kining ikaduha, kining remembering Jesus Christ, the seed of David, raised from the dead, gikan po ni siya sa 2 Timothy 2:8. Yang 2 Timothy 2:8 kung atong basahon dinhi sa day 4, naman ni sa day 4 dinhi nato. Ayan siya, remember Jesus Christ, raised from the dead, the seed of David, according to my gospel. Nga naman mga igsoon nga gisumpay maning duha ka mga bersikulo sa mga brothers nga nanguna aron makabuhat sila usa ka ilabihan ka nindot nga mensahe mga igsoon. Unsa may rason nila, unsa may relationship nga naglink aning duha ka bersikulo. Kung atong basahon, unsa may word nga common nilang duha. Kung inyong tanawon sa 2 Timothy 1:10 o 2 Timothy 2:8, kining pulo nga gospel. Sa una na ay gospel, sa ikaduha pod nga verse na ay gospel. So nagpasabot mga igsoon nga makita nato sa Galatians kung mingon ta nga buot nasa Galatians 1:11-12 si Pablo mismo gaingon si Pablo, kay gipahibalo ko ninyo mga igsoon ang mahitungod sa ebanghelyo nga gisangyaw ko nga dili kini sumala sa tawo kay wala ko kini madawat gikan sa tawo o natudluan ba ko niini. Nadawat ko hinuon kini tungod sa pagpadayag ni Jesucristo. So si Pablo mismo mga igsoon, ang content or sulod sa iya ang pagsangyaw sa ebanghelyo mahitungod yun di ay aning duha ka bahin. Namatay siya sa krus. Nalansang siya sa krus, namatay, nabanhaw, pero sa ato ang atong pagkaibalo, normal ra kayo ba nga namatay atong Ginoo, nalansang, sa murang atong Lord's Table meeting, normal ra kayo. Di ba? Pero kung atong yung mahibaluan mga igsoon nga ang ato ang buhat nga nahuman sa atong Ginoo, ang iyang kamatayon nagwagtang sa sala og ang iyang kamatayon nagwala og bili sa kamatayon. So yun nagwala og bili sa kamatayon. Og sa ato pang pagistorya mura ba siya og mabangis nga iro. Pero wa na ngipon. Mulantaw pa sa iro nga bangis hadlok ikaw pero pagbanghag way ngipon, di makapaak pero may ngipon. So ang kamatayon din mga igsoon murag iro nga mabangis pero wa na ngipon. Nagpasabot nga wala gyud bili. Walay no effect. Walay meaning sa nullified. So kung ato nang masinatian mga igsoon, mas mapalalom pag yun ang atong pagsinati, labi na sa ato ang Lord's Table meeting. Kaya atong Lord's Table meeting, pagpasundayag man sa kamatayon o pagkabanaw sa atong Ginoo. Nasa ikaduha nga bahin mga igsoon sa 2 Timoteo 2:8, kini siya mao ni nagipadayag ani ang status atong Ginoo. Unsa man atong Ginoo? Kita naman kita sa Lord si kabire ang ato ang kamatuoran hilabihan kahabog. Unsa man ang status sa atong Ginoo? Ang status tay sa atong Ginoo, siya di ay seed of David nga gi-raised from the dead. So sama sa gingon ni brother ganina, linya siya ni David. Si David iya ang apuhan. Ubos ra siya ni David. Pero nganong si David ning-ingon mag-Ginoo ni Jesus? Nagpasabot nga bisan sa iyang tawhonon, Diyos siya. Tawhonon pero Diyos siya mga igsoon kay nigbanhaw man siya sa kamatayon. Bisan ang kamatayon wa gyud nakagunit sa atong Ginoo. Kay siya ang Diyos sa pagabanhaw. Mo nang unsa may pasabot sa imong work ug status. Naay basahon sa atong ministry Revelations in Genesis ang title sa basahon. Ingon sa dito, ako lang basahon mga igsoon aron ma-exact ana siya dire. Every person has a status and a work. For example, if a person has a status of a student, his work is to study. Tanan kuno nga tawo sa kalibutan na ako noy work, then ako noy status. Kung ang work kuno sa estudyante, kung ang estudyante kuno ang iyang buhat mo eskwela, ang iyang status pagtuon, magtuon siya, di ba? Then kung ana siya, if a person has a status of a teacher, his work is to teach. If a person's status is a businessman, his work is to conduct a business.
The status of a student refers to his person, and the studying refers to his work. So this is the gospel that Apostle Paul preached, the glad tidings of the living person of Christ. So mga igsoon, mao ni ang gisangyaw sa atong ni Apostle Paul. Wala lang siya nagsangyaw. Unsa may atong kalabutan ani? Nga si Apostol Pablo man to din. Ita lahi man ta karon. Mga igsoon, kinahanglan mausat ta sa ebanghelyo nga gisangyaw sa ato ang igsoon. Atong ebanghelyo hilabihan kahabog. Pero ang ato ang persona, mga igsoon, wala na fit sa kahabog sa ebanghelyo. Mao nang sa ato ang praktikal nga pagkinabuhi, bisan mingon ta nga, men, wala na ang kamatayon, nawala na, gilamoy na ang kamatayon. Pero bisan sa atong mga tigo, mga igsoon, ang kamatayon, tapad na nato, tapad na. Bugat kayo, kaya ang kamatayon, naras atong kilid, tapad na nato. Pero natandog ko sa gingon ni Brother Ron, na siya, daghan ang mga igsoon nga nagkinabuhi sa Ginoo. Makabati sila nga ang kamatayon, naras palibot. Pero wala yun, nagpakabana nga mutingdog ba nga i-neglect ang kamatayon. Kinahanglan mga igsoon, kitang tanan nga makabati sa kamatayon. Mubarog ta, mayon ta nga Ginoo, di ko musugot nga inaani lang. Naagod ang Ginoo, pero ang kamatayon naapod. Mo nang salamat sa Ginoo mga igsoon, marealidad unta nato ning tanan. Nga kini nga pagtulunan nga gipadayan nato karon. Pag bakuna ni siya aron dili kuno mapadayon ang pagkadawat sa iglesia. Siguro sa atong una-una, na dawat ang iglesia ba? Enjoy kay ko gimar ganina, magpangulos ko sa tanan basa-basa ko. Pero mga igsoon, kita gyud ang tinuod nga nasayod sa atong kondisyon. Kumusta man ang atong kondisyon sa Ginoo? Nagpadayon ba ta mga igsoon? Kung nagpadayon ta, andam ba ta sa pagbalik sa atong Ginoo? Kung wala pa ta na andam mga igsoon, muliso kita niya karon. Dayon na Ginoo.